usually yung nakikita nating mga content sa social media, yung mga post, videos, may mga nagsasabi na nagsisisi sila, nabudol sila, at nagkamali sila ng desisyon noong May 2022. Yun po yung usual na nakikita natin. Pero may nakita akong isang comment, no, at isang post na nakatawag ng pansin ko. Ito po, basahin natin. Sabi dito sa post ng isang kilalang vlogger, no, sabi niya sa post niya, I don't know what's worse, that we lambasted Lenny for distributing relief goods or that we are praising BBM for the same thing. Yan ang sinasabi ko no? Diyan sila magaling, no? Wala naman ako nakikitang masama kung namimigay sa Atty. Lenny ng relief goods nung panahong may sakuna, no? May pumotok na bulkan, may bagyo. Wala namang masama dun Pero yun yung ginawa nila Aminado naman siya, 'di ba? Sabi niya, hindi niya alam kung ano ba yung mas worse na nilalambas nila si Atty. Lenny sa pamimigay ng relief goods. And then yung comparison niya na pinupuri nila si BBM sa paggawa ng kaparehong bagay, no? So, maraming sumang-ayon sa kanila, maraming sumakay sa kanila sa panlalambas nila kay Atty. Lenny noon. At kahit naman alam natin pare-pareho na wala namang masama doon sa ginagawa ni Atty. Lenny. Pero yun ang ginawa nila, no? Maraming ng insulto, maraming kumutya, maraming nagalit, maraming nagkalat ng hate, no? Towards Atty. Lenny sa gawaing hindi naman masama, no? Kasi lahat naman ng mga leaders ginagawa ang pamimigay ng relief goods, especially kung urgent need, no? Kung may sakuna. Yun naman talaga ang dapat gawin. Pero sabi niya, nilambas nila, no? Kaya hindi ko maintindihan. So, ibig sabihin ba nito, nagsisisi sila doon? Dahil nilambas nila sa Atty. Lenny, no? Kinutya, pero pinupuri nila si BBM sa paggawa ng kaparehong bagay. Pero may isang comment sa post na yan ang nakatawag ng pansin ko. Ito po, babasahin ko. Sabi ni Rusty, binabawi ko na ang lahat ng di ka nais-nais na komento ko kay Lenny. Ang totoo, may mas matindi pa pala sa kanya. Sabi niya, Manay Lenny, sorry. Sabi naman ni Leticia, nag-reply siya kay Terencio, at least intellectual sila sa debates and arguments. Mas worse yung BBM stance na bilong tayo dati, unfortunately, na puro lugaw lang ang alam na arguments. Tama. Yan yung ginagawa lang nila no? Puro lugaw, puro pang insulto, puro pangungutya lang ang ginagawa nila kay Atty. Lenny sa mga supporter ni Atty. Lenny. Pero hindi nila masabihan na tiwali, no? Nagmagna or corrupt, no? Yun ang realidad. Puro lang sila pang insulto. Tapos ngayon, ayan, nagsusorry dahil na-realize sila na may mali sila, no? Or may nagawa silang hindi tama. Sa totoo, wala namang ginagawang masama sa kanila sa Atty. Lenny Naging biktima lang sila ng mga black propaganda against sa Atty. Lenny, ng mga fake news, ng mga satirical posts, ng mga sarcasm, mga pang-iinsulto, yung talagang pambabalahura at pag-disrespect na ginawa nila kay Atty. Lenny. Sinakyan nila, pinaniwalaan nila, talagang pinalabas na mukhang masamang tao sa Atty. Lenny. Wala namang ginagawang masama sa Atty. Lenny. Ang alam ko lang, ino-oppose lang niya yung ilang policies ni PRRD noon, dahil nga sila ay mga supporter ni PRRD, nagalit sila kay Atty. Lenny. Hanggang sa nagsulputan yung mga troll, yung troll farm, na kung ano-anong ginawang content to create negative image of Atty. Lenny. Nag-imbento na NPA or link sa NPA sa Atty. Lenny, may asawang NPA dati, kabet, no? Kung ano-anong pang i-insulto at disrespect ang ginawa ng mga troll, ng mga vloggers, ng mga influencers kay Atty. Lenny. Yung mga term, lugaw, lutang, kung ano-ano pa, sinakyan naman nila. Tapos ngayon, nung nakita nila na may mali sila sa decision nila, nagsasorry. Pero huli na ang lahat, no? Pero at least, na-realize nila, no? At sana wag na silang sasakay sa mga pagmamain condition, yung mga black propaganda, at mag-isip sila, yung tao, wala namang ginawang masama sa kanila, no? O hindi na member sila sa Atty. Lenny purely sa policy siya, kung meron siyang opposition about policies ng gobyerno, doon siya nakapokus. Wala siyang ginawang pamemersonal. Pero yung mga tao, yung mga influencers, mga troll, mga politicians na ayaw sa kanya, pinersonal siya. Kung ano-anong kwentong ginawa sa kanya. Yung mga tao, mga Pilipino na gullible, uto-uto, nagpaninlang, sinakyan. Tapos ngayon, ayan. No? Wala akong nakitang ginawa na Atty. Lenny na naka-apekto ng malala sa mga Pilipino sa buong bansa. Wala pa akong nakitang ganun. Gusto kong sabihin sa inyo, bago ko tapusin ang video na to, kailangan po natin magpatuloy sa paglaban sa mga maling narrative, sa mind conditioning, sa kalokohan, panlilinlang at pang-iinsulto ng mga influencers, sa mga vloggers, sa mga troll, na inaakay nilang mga kababayan natin na maniwala sa mga maling bagay, na dinadami nila yung mga kababayan natin na gumamit ng mga maling naratibo para i-put down ng isang tao na wala namang ginagawang masama, no? Wala akong nakikitang mabigat na kasalanan ng Atty. Lenny sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Pero kung balahurain nila sa social media, bastusin, wagas, no? Dahil lamang sa Atty. Lenny ay hindi sumasang-ayon sa mga policies ang kanilang mga idol, or dahil hindi kaalyado ng Atty. Lenny ang kanilang mga idol. Pinagbintangan pa nga nila na puppet ng mga oligarch na nagpapagamit sa dilawan, which is not true. Narrative lang nila yon, wala silang patunay doon.
wala silang patunay at hindi totoo yon. So, kaya hindi po tayo dapat tumigil sa paggawa ng content, paglaban sa mga maling narrative, at paglaban sa mind conditioning ng mga troll farm, no, ng mga troll sa ating mga kababayan. Dahil kung hindi, yung mga pang-insulto, sarcasm, satirical post, mind conditioning, at panlilin lang na naman po ang mamamayagpag. Kaya nagpapasalamat ako na meron pa rin mga nagpapatuloy at nandiyan pa rin po kayo na sumusuporta. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Kung kayo nakarating sa part na ito, sana malike nyo ang video at makapag-comment kayo. Salamat po.